2022, may ganito ng issue si PRRD. May nangyari na ngayon. I think you owe us a test. Diba? I think yun na lang yun eh. Lahat ng circumstances nagfo-fall doon sa issue na to para talagang matahimik na ang taong bayan dito. Eh dapat mag-hair follicle test na ito si Lisa Marcos. O, huwag na si Lisa Marcos. Parehas sila. Na lang. Mas maganda parehas na Hindi, sila. unahin muna ito si Lisa Marcos. Kasi nga, may nangyari na part ng entourage niya. I think Senator Robin has already initiated an investigation. Yun ang nabasa ko sa dyaryo pero hindi pa kami nagkakausap. Ganun pa man, ang akin mas maigi dahil nababalabag at nagugulanta ang buong tambayanan tungkol na dito sa cocaine overdose na nauwi sa pagkamatay ng isang Pilipino sa ibang bansa. Ang laking kahihiyan at ang balita, may mga opisyal sa event na yon dahil Manila Film ang talagang pinopromote nila. Kaya kinakailangan alamin natin kung ano nangyari. Sa Malacanang naman ako nananawagan na kung maaari ipaliwanag nila para yung inosente hindi pagbintangan at yung may kasalanan o yung may accountable baga kinakailangan managot. May announcement lamang po tayo. Nakipag-ugnayan po ang Department of Foreign Affairs sa pamamagitan po ng Philippine Consulate in Los Angeles. At sa kanilang nakuhang report, sinasabi po dito ang ilang bahagi at aking babanggitin. Some of the terms used in the purported letter were not in line with the BHPD's standard language and protocol. BHPD would not include terms such as suspected to be drug overdose, suspected to be cocaine, and someone to be PhD. At with reference to Mr. Tiglau's post on the screenshot of a purported report surrounding the circumstances of the death of Mr. Paulo Tantoco in Los Angeles, the Philippine Consulate in Los Angeles had verified with the Beverly Hills Police Department on the veracity of the alleged report and found that the police report posted by Mr. Tiglao was altered. The altered letter contained terms that were not in line with the Beverly Hills Police standard language and protocol. Nabanggit po natin noong nakaraang araw kung ano yung mga kanilang idinagdag na mga di umanong facts na hindi po talaga nakalagay sa nasabing police report. Ang sinasabi ko, unang-una, yung pag-release ng report na yan, na nadadawit si Liza Araneta Marcos, may kinalaman po yan sa pagtawag ni Trump kay Marcos na ura-urada. Na ang mensahe ay, magtinu ka dahil nahihirapan akong suportahan ka, napakahirap mong suportahin dahil nga lumalabas na kayong dalawang mag-asawa ay adik. At dahil ang Marcos Jr. naman ay atat na atat, makuha ang suporta ni Trump, ang gagawin naman ni Trump para suportahan kita, maski napakahirap mong suportahan, kukunin ko ngayon ang lahat na kailangan ko sa Pilipinas, baka itaga nyo sa bato, magkakaroon ba tayo mas maraming EDCA site, at baka magkaroon ng ibang destination ngayon, yung nickel at iba pang rare earth metals na in-export natin sa China, baka yan ngayon ay papunta na sa Amerika. So, ang kapalit ng pagsuporta ng Amerika kay Marcos Jr. matapos na siya ay sosoplahin dito sa pagdating na nararating na kanilang pagpupulong ay ang ating soberenya, mas maraming base militar na gagamitin ng mga Amerikano at yung ating tanging yaman. Na dahilan naman talaga kung bakit nila binili tayo sa Espanyol. Yung ating lokasyon na tayo stepping stone sa China at yung mga nababalitang tanging yaman dahil mula nung panahon ng mga Espanyol talaga namang ang tanging kalakalan na nangyayari ay ginto kapalit ng kung ano-ano mga bagay-bagay na nabebenta doon sa Mexico noong mga panahon na yon.
o yung panahon ng Galleon Trade. And then sinabihan ko siya na there is an attempt to link him to the missing Sabongeros case. So sabi niya that is preposterous. Yes. That is preposterous. Doon siya nakakomment na preposterous daw yung attempt to link him to the missing Sabongeros and the bones or the bodies in Taal Lake. Ano yung actors yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. They were part of the drug war and they were part of the disposition group dito sa Isabel. It's very important. Alam mo, even those that there were some victims found in 2020 that were just buried by the police because nobody claimed them in the Purinaria. We are exhuming them now as we speak because we have to find out who these people are. They were never claimed. But we are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan, ma-solve yan. Magkaroon dapat ng linaw kung ano nangyari sa mga tao. It is expected because we saw it early on with their attacks to my office, no? Kasi technically, ang Vice President ay isang spare tire, diba? So, hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nilang parang i-clip yung wings ng Office of the Vice President to help our countrymen. So, yun ang hindi ko in-expect. At hindi ko rin in-expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. As I said before, na it seems that we're on a road to perdition, and right now I think it's hopeless. I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of the President. To support the Vice President is a great disservice to the country. May response po ba ang Malacanang dito? Para po on the part of the palace, welcome po kung ano man po ang suwestyon na makabuluhan, magandang suwestyon na magmumula sa OVP. Hindi po ito tinatanggihan at hindi po sinasara ng Pangulo ang pintuan sa Vice Presidente. Lahat po ng maaari ang suhestyon na makabuluhan ay tatanggapin po yan kung ito naman po ay makakatulong sa taong bayan. Tandaan po natin, mismong si Vice Presidente ang nagsabing siya daw po ay mayroong formula or alam para maipababa ang presyo ng bigas. Pero ayaw niya pong i-share sa gobyerno at sa administrasyon dahil ayaw niyang tulungan ang Pangulo. So, hindi po nanggagaling sa Pangulo o sa administrasyon na ito ang pagharang sa kanyang mga gustong gawin para sa taong bayan.